Chapter 1. Congratulations! Nagkakaisang bati ng kanilang mga office mate kina Rona at Jan. Thank you! Buong ngiting pagsalubong nila sa mga ito. Palabas pa lang sila ng pinto ng kanilang boss ay pinagkaguluhan na sila ng mga kaopisina. Kailan ang blowout? Pangantsaw ng isa nilang kaopisina. Ha? Tungkol dyan, si Jan ang tanungin nyo. Brainchild naman niya to. Balik niya agad sa mga nangangantsaw sa kanila. Ang galing mo talaga, Jan! May sumigaw sa likod. Itinaas ni Jan ang mga kamay na parang politician at tumahimik ang mga magugulong office mates. Salamat sa inyong lahat. Alam naman nyo na walang mangyayari sa campaign na to kung hindi dahil sa inyo. Ipinahahatid ni boss sa ating lahat ang kanyang taos-pusong pagbati. Maikling speech ni Jan. O ano Rona, magsiselebrate ba tayo? Baling ito sa kanya. Nagpalakpakan ang lahat. Siyempre naman, sagot niya. At mas tumindi pa ang palakpakan at sigawan ng mga kaopisina. Marketing strategy si Jan. At media planner naman si Rona. Sa office nila, sila ang dynamic duo. Sa pagkakataong ito, pinati sila ng kanilang boss dahil successful ang campaign na kanilang ginawa para mapanatili ang isa sa pinakamalaking kliyente ng kanilang kumpanya. Sige, lalabas tayo mamaya. Anyway, Sabado naman bukas, walang trabaho. Basta lagi tayong ganito kagaling, kahit araw-araw ang blowout. Dagdag pa ni Jan. Masaya ang lahat na bumalik sa kanilang table. Excited para mamaya. Saan ba balak pumunta? Tanong ni Rona. Diyan na lang tayo sa Malate para malapit. Sagot ni Jan. Ilan ba tayo? Nagbilang sila pareho sa isipan. 15 tayong lahat. Pwede nating hiramin ang van ng opisina para isang sasakyan na lang tayo. Ikaw na ang manghiram kay boss. Balakas ka naman dun eh. Suggestion niya sa binata. Nang hapon ding iyon, niyaya nila ang mga kaopisina sa isang videoke and restaurant sa May Malate. May mga kwarto ang restaurant para sa maliliit na private parties katulad ng kanila. Ang bawat kwarto ay may nakaset up na videoke. Pagpasok ng kwarto, parang salas lang iyon ng bahay. May malaking sofa sa gilid. May love seat facing the videoke center. May malaking center table, beanbags at trophilos. Soundproof din ang bawat fully carpeted na kwarto para hindi makagambala ang mga ingay. Ang lamig dito. Baka mawala ang boses ko sa pagkanta. Komento ng isa nilang kasama habang nagtatawanan ang iba. Nagkakasayahan sila at nagagalak habang pumapasok sa silid. May mga umupo sa sofa. Ang iba ay sumalampak at pinag-uupuan ang mga trophilos. Jan, Rona, kayo na ang umupo dito sa love seat. Pinagyan sila ng daan patungo roon. Yes, tama yon. Pagsang-ayon naman ng lahat. Total, kayo naman ang magbabayad. Sabat ng pinakamaloko sa lahat. Nakikitawa-tawa lang si Rona. Dapat pala si Rona na lang ang umupo dyan. Siya ang magbabayad ng lahat ng to. Mabilis na balik ni Jan. Ganon? Pinanlakihan niya ng mata ang binata. Sige na nga, sasamahan ko na kawawa naman. Isa pa, nakukuha naman ako sa isang tingin. Sagot ni Jan habang papalapit kay Rona. Umarte pa ito na parabang takot na takot sa kanya. Katulad ng dati, tagabilis siya ng mga antiques ni Jan. Nang dumating na ang waiter na kukuha ng kanilang orders, nakita niya ang pagkakataon niyang gumanti. Jan,
Sige, order lang kayo. Sky is the limit. Si Jan lahat ang sasagot. Malaki ang bonus na ibinigay ni Boss Jan. Wow! Reaksyon ng lahat. Rona, baka maniwala ang mga yan. Sagot ni Jan. Sa isip ni Rona, nagwagi siya dahil kinagat ni Jan ang panunukso niya. Nahalata niya na medyo na off balance si Jan sa sinabi niya. Napapahiya ito. Bakit? Totoo naman, di ba? Nakita ko ang kapal ng envelope na ibinigay sa'yo ni boss. Susog pa niya. Wow! Nakatingin ang lahat at paniwalang-paniwala sa sinasabi niya. Tuwang-tuwa si Rona. Paminsan-minsan lang ang ganitong pagkakataon. Bihira lang siyang makaganti sa madalas na pangulit sa kanya ni Jan. Sige, order lang kayo. Sabi na rin ni Jan sa mga kasama. Okay, sagot ko lahat ito. Wagi-wagi talaga ako. Sa isip ni Rona. Basta lahat tayo masaya and we deserve this for a job well done. Masaya nitong pagsang-ayon sa kanya. Inis si Rona dahil madaling nakabawi si Jan. And kinuha na naman nito ang atensyon ng nagkakagulong grupo. Payag akong magbayad ng lahat ng to kung papayag si Rona na ako ang mag-o-order para sa kanya. This will include her drinks at kailangan ubusin niya lahat yon. Paghamon nito sa kanya. Napatingin sa kanya ang mga kasama. Sige, game ako. Pero ako rin ang mag-o-order ng drinks mo. Gusto pa niyang makaisa, pero tumanggi si Jan. Hindi na, ako na nga ang magbabayad. Nagtutol ng lalaki. Oo nga naman, sang-ayon ng lahat kay Jan. Pasamandali siyang natigilan. Tinatagan niya ang sarili. At taas noon niyang sinalubong ang paghamon ni Jan. Sige, game! Nagsigawan sa tuwa ang grupo. Sa loob-loob ni Rona ay napasubo na lang siya sa kahihiyan. Alam niyang hindi tama ang napasukan niyang ito. Kilala niya si Jan, lalo na sa kakulitan. Pero siya rin naman ang nag-umpisa ng kalokohan. Kaya nasabi na lang niya sa sarili na bahala na. Nagbigayan na ng order ang lahat sa waiter. Okay, Rona, for our first round. Enjoy na sabi nito habang pinag-iisipan ang o-orderin. Waiter, give us both steak medium rare, and for our drinks, I think I'll start off with scotch on the rocks. And ipinitin pa nito ang pag-order at pangungutya kay Rona. Gin and tonic for the lady. Inis na inis siya sa sarili. Nakikita niya na enjoy si Jan sa kanilang laro. Pero wala siyang magawa kundi sakyan na lang ang mga pangyayari at huwag nang magmukmok. Sa lahat, ayaw niyang maapektuhan ang kasiyahan ng grupo. Sabi nga, you win some, you lose some. Rona, ikaw naman ang kumanta. Request sa kanya ng kaopisina nang halos makakanta na ang lahat. Mamaya na ng konti. Hindi pa tumatalabang iniinom ko eh. Pabiro niyang sagot. Pinatulan yon ni Jan. Pinindot nito ang buzzer sa may tabi ng video okay center para may dumating na waiter. Nang dumating na ang waiter, inunahan niyan si Jan. Sige, order lang kayo ng order. Gusto nyo mag-take home pa kayo eh. Ayaw paawat ni Rona. Lalo na ngayon na medyo nakainom na siya. Social drinker lang si Rona. Umiinom lang siya kapag may inilalabas silang kliyente. 2 baso na ng gin and tonic ang naiinom niya at nararamdaman na niya na nag-iinit na ang kanyang tenga at medyo kumakapal na ang kanyang mukha. Sige, order pa kayo. Itong calamares, wala na yata. Kumuha pa kayo ng pulutan. Sisti pa ni Jan. Waiter,
Mabuti pa, bigyan mo na kami dito ng isang bote ng tequila and 1 pitcher of lemon juice. Napalulun lang siya sa pinagsasabi ni Jan. Hindi niya maisip ang mga ito, pero hindi niya pwedeng ipakita na suko na siya. Dahan-dahan lang sa pag-inom, alalahanin niyo na magmamaneho pa kayo. Pinariringgan niya si Jan. Don't worry, nandyan naman si Manolo. Kaya siya na lang muna ang magmaneho para ihatid tayong lahat. Siya lang ang hindi umiinom sa atin. Sagot ni Jan. Kumaway si Manolo. Hindi ito umiinom. Ninulunod nito ang sarili sa pagkain, kaya medyo heavyweight. Hindi nagtagal at napansin na lang ni Rona ang sarili na nagsasayaw pa habang kumakanta. Kay Madonna pa ang kanyang napili. Napansin din niya na hindi na rin siya nilalagyan ng maiinom ni Jan. In fact, pinipigilan na siya nito. Nasabi niya sa sarili, nagkahamon ka, hindi mo naman pala kaya. Sa normal na pagkakataon, hindi niya papayagan na halos nakayakap na sa kanya si Jan. Pero napuna niya ang sarili. Hindi pala si Jan ang nakayakap sa kanya. Siya pala ang nakayakap kay Jan. Habang sila ay nakaupo, nakahilig ang kanyang katawan sa lalaki. At nakadantay ang isa niyang pisngi sa dibdib nito. Wala na siyang lakas na iayos pa ang sarili. Sa puntong ito, wala na siyang pakialam. Ang mga sumunod pang pangyayari ay bahagya na lang niyang natandaan. Naulinigan niyang nagbabayad ng bill si Jan. Nagising siya na pareho pa rin ang posisyon nila ni Jan. Pero nasa loob na sila ng sasakyan. Nang mapansin niya ito, bigla siyang dumiretso ng upo at muntik na siyang mapasigaw sa sakit ng kanyang ulo. Aray! Hawak niya ang kanyang ulo at tiyak gusto na niyang maiyak sa sakit nito. Kumusta ka na? Okay ka lang? Concern na tanong ni Jan. Isinusumpa ko, hindi na ako uli iinom ng kahit anong may alkohol. Ikaw kasi ang may kasalanan nito eh. Paninisi niya sa binata. Ako? Ikaw itong ayaw papigil. Sagot ni Jan. Napansin niyang sila na lang dalawa ang nasa loob ng sasakyan. Nasaan na ang mga tao? Naihatid ng lahat. Anong oras na ba? Magwa 1 o'clock pa lang. Relatively, early considering na ganyan na ang state mo. Napaungol siya. Gising pa niyan sina mami at daddy, nanonood ng television. Hindi pa ako pwedeng umuwi. Makikita nila akong ganito. Papatayin ako ng daddy ko. Gusto mo, iuwi na lang kita sa amin? Nakangiti nitong sabi sa kanya. Napakaswerte mo naman. Alright, gusto mong magkape muna tayo? Hindi nakakibo si Rona. Nag-isip muna siya. Saan tayo ngayon magpapalipas ng oras? Ikaw kasi, ayaw mo pang sumama sa amin. Pabirong sabi sa kanya ng binata. Nag-make face lang siya kay Jan at ipinagpatuloy niya ang pag-iisip kung saan magandang magpalipas ng oras. Alam ko na. Bulalas niya. Para malapit na sa amin, sanipahat na lang tayo. Okay, you're the boss. Nakarating sila sa restaurant. Nag-order na lang sila ng coffee. Pampatanggal ng hilong dulot ng alkohol. Gumilit sa kanyang lalamunan ang nakakagising na pait at init ng kapeng ininom. Nawala na ang kanyang pagkahilo. Buti at open air dito para mahipa naman tayo ng natural na hangin. Sabi ni Jan. Sobra talaga ang nainom ko. Sapo-sapo niya ang kanyang ulo at nakapatong ang mga braso sa lamesa. Bakit ikaw? Mukhang hindi ka nalasing. Tinamaan din ako, pero konti lang. Masyado kasi akong na-entertain sa'yo. Umirap lang siya kay Jan. Bakit? Ano ang ginawa ko? Wala. You were just shouting.
Singing pala at the top of your voice. At nakangisi nitong ikwinento ang mga pinagagawa niya kanina. At magaling ka palang sumayaw. No! Gusto niyang isipin na hindi totoong nangyayari ito. Ayoko nang pumasok sa opisina. Wala na akong credibility. Hindi na nila ako igagalang. Hindi, niloloko lang kita. Nang malasing ka, tinulugan mo lang kaming lahat. Don't worry, I'll still respect you in the morning. Sinimangutan lang niya ang lalaki. Masaya ba naman sila? Siyempre naman, ako yata ang nag-entertain sa kanila eh. Sorry ha. Seryoso niyang sabi kay Jan. Sa halip na tulungan kitang mag-entertain sa kanila, nagpaalaga pa ako sa'yo. Wala yon, it was my pleasure. Matamis itong sabi sa kanya na kumislap pa ang mga mata. Naantig siya sa sinabi ng lalaki at sa nakitang sinseridad nito. Hindi niya mawari ang iisipin. Dahil sa likod ng kakulitan nito, sweet din pala si Jan. Bukas ko na sana ibibigay ito sa'yo. Kaya lang, baka hindi na ako makapunta sa inyo bukas. Ang sakit ng ulo ko eh. Anyway, bukas na rin naman ngayon. Sabay tingin ng binata sa relos nito. It's almost 2 o'clock. At inabot ni Jan sa kanya ang maliit na kahon. Nakabalot pa yon ng makukulay na wrapping paper with matching gold ribbon. Salamat. Ano ito? Para sa success ng trabaho natin. Sana magustuhan mo. Dahan-dahang binuksan ni Rona ang balot. Sirain mo na yan. Ayoko nga. Baka masira ang balot. Ang cute pa naman. Nang mabuksan iyon, tuwang-tuwa si Rona. Glass na pusa? Naku, Jan, thank you very much. Paano mong nalaman na meron akong collection na glass menagerie? Thank you, thank you. Sa sobrang katuwaan, tumayo siya sa inuupuan at akmang hahalikan sa pisngi si Jan. Kaya lang, dahil siguro sa kalasingan niya kanina, sa gilid ng labi ni Jan naglanding ang halik niya. Namula ang mukha ni Rona. You just owe me, big time. Ang nasabi na lang ng lalaki sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh, mayroon kang hidden agenda. I knew it. That's why you're being very kind. Nagtawanan na lang sila ni Jan. Sige, ubusin mo na yung kape mo at iuuwi na kita sa inyo. Kung ayaw mo pang umuwi, sa amin na kita itutuloy. Pagbibiro pa nito. Inupos na nila ang kanilang kape at naghanda ng umuwi.